Ang nakaraan, sa preliminary pa lang ng tournament ay nagpakitang gilas na kaagad ang ating bida. Dahil ang martial artist na nakalaban niya ay isang sikat at malakas na mandirigma, kaya lang ginawaalang itong bata ng ating bida, ni hindi man lang isya nasugatan nito at tinalo ng walang kahirap-hirap. Bago nagtapos ang kabanata, may isang assassin ang pumunta sa silid ni Yun Sul, at humihingi ng isang pabor sa ating bida. Pagpapatuloy, dito ay nakatutok ang sandata ng ating bida sa leeg ng lalaking nasa harapan niya, isang maling hakbang tiyak mamamaalam na siya sa mundong ibabaw. Sabi nito, pakiusap, sa bukas, sa unang round ng competition, patayin mo ang makakalaban mong si Hiphoa, pakiusap nito kay Yun Sul. Nang sabihin iyon ng kanyang kausap, hindi nakapagsalita ang ating bida, nagtataka kung bakit ganun na lamang ang hiling ng lalaki. Dito ay nagsalita na si Yun Sul, na ang sabi, alam mo naman siguro kung anong klaseng tao si Hiphoa, sabi naman ng kausap nito, oo, kilalang kilala ko siya, sabi nito. Dagdag pa nito, siya ay kilala sa tawag na, The Hero of the Waves, siya ay isang sikat na martial artist, na kilala sa kanyang magandang pag-uugali, pero iyon ay mukha lamang niya sa publiko, ang tunay na pagkatao niya ay ibang-iba sa nalalaman ng lahat, galit na sabi nito. Pagpapatuloy pa ng kausap ni Yun Sul, sa tuwing pumupunta siya sa Jiangho, patuloy siyang gumagawa ng mga karumal-dumal na mga gawain, walang awa niyang pinapatay ang mga walang kalaban-laban. Mapabata, matanda, babae, o sanggol, walang awa niyang pinapatay ang mga ito, isang gawain na hindi maituturing na gawa ng isang tao. Sabi pa nito, kung pumatay siya ng tao ay ganun-ganun lang, para bang naglalaro lang siya, at may pinatay siyang kilala ko, sabi nito kaya pala ganun na lang ang galit nito, at makiusap sa ating bida. Pagkatao ng kausap ni Yun Sul, agad nagtanong ang ating bida, may pruweba ka ba? Tanong nito, wala, marami ng karanasan ng isang iyon, hindi niya ginagawa ang mga pagpatay kung madali lang siyang mahuhuli, sabi nito. Dito ay may kung anong bagay na kinukuha ang isang ito sa loob ng kanyang kasuotan na ibibigay raw niya sa ating bida. Ayun na nga, nang makuha ang supot, dito ay tumambad ang kakaibang kristal na ito, na mukhang mamahalin ang bagay na itong nilabas ng bata, at mukhang ito rin ang gagawin niyang pangbayad sa ating bida, kung papayag si Yun Sul. Nagulat si Yun Sul nang makita niya ang kakaibang bato, sabi nito, ang mga iyan ay cat stones, sabi naman ng kausap nito, oo. Ang bawat isa sa mga iyan ay nagkakahalaga ng 100 nyang, sapat na siguro ito para mapapayag kita. Tanong ng kausap ng ating bida. Nang makuha ni Yun Sul ang isa sa mga bato, agad niya itong tiningnan ng malapitan, at nagsabi na tunay ng sapat na ito bilang kabayaran para pumatay ng isang tao kahit wala pang sapat na pruweba. Kaya lang nagdududa si Yun Sul, sabi nito, nagtataka lang ako, mayroon kang ganito kalaking halaga ng kayamanan, tapos ang lalapitan mo ay ang isang tulad ko na hindi kilala para lang gawin ang gusto mo. Ibig sabihin ang lalaking iyon ay isang nilalang na hindi mo kayang patayin kahit pa sa halagang ito, paliwanag ng ating bida. Dito ay wala nang magagawa ang isang ito, napapikit na lang siya, iyon ay dahil talagang basang-basa ng ating bida ang sitwasyon ng lalaking ito. Nagpaliwanag ito, totoo. Si Hiphoa ay isang sikat at mahusay na martial artist, tanging ang mga nilalang lang na walang takot ay mga ngahas na subukang patayin siya, dahil kung sino mang sumubok na patayin siya at hindi magtagumpay, ay ituturing na kalaban o masama sa mata ng lahat ng martial artist sa Murim. Dito ay yumuko ang isang ito, humingi ng tawad sa ating bida, at nakiusap na lang nakalimutan na lang ni Yun Sul ang paghingi niya. Nang pabor rito, iyon ay dahil nag-aalala rin siya na baka masira pa ang buhay ni Yun Sul sa oras na hindi ito magtagumpay sa pagpatay kay Hiphoa. Kaya lang ang ating bida, ay hindi nagsalita. Tahimik lang ito, seryoso ang mga mata, at mukhang gusto rin niyang makilala ng lubusan kung anong uri talaga ng tao si Hiphoa na makakalaban niya. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, kinabukasan, sa natapos na preliminary at qualifiers nung nakaraan, sa araw na ito ay magsisimula na ang pinaka-aantay ng lahat na tournament na martial arts competition. Nagsimula na nga ang laban sa first round ng competition, at dito ay natalo ang isang ito. Putol ang kanyang braso, pawisan sa tindi ng sakit at dami ng dugo na nawala sa kanya. Ang isang ito ang nanalo sa unang laban sa first round ng competition, ito ay si Wu Jingang, na wala man lang kasugat-sugat o galos sa katawan o damit nito.
Matapos ng unang laban, dito ay nag-aanunsyo na ang isang ito, para sa susunod na aakyat ng entablado para sa susunod na laban. Ayun na nga, tinawag ang pangalan ng ating bida, bilang Rising Star sa lugar na ito na si Buyun Sul, kaya agad na lumakad ang ating bida para umakyat ng entablado. Sunod namang tinawag ay ang sikat, ang tanyag, at ang kinakampihan ng karamihan dahil sa magandang pag-uugali at kabutihan nito na si Hipwa, na kumakaway-kaway pa sa mga tao sa paligid. Dito ay nakatayo na ito sa loob ng entablado kung saan sila maglalaban ng ating bida. Nakapamerwang ang isang ito na nagsabi, "Ibang klase, talagang napamangha mo ako sa husay at galing mo sa martial arts, pagpuri nito sa ating bida, na talagang walang makikita sa ugali nito ngayon na isang masamang tao." At ngumiti pa ito na napapikit sa saya, na nagsabi na masaya at hindi na raw siya makapag-ante pa na makalaban ng ating bida. Dito ay nagpakita rin si Yun Sul ng respeto sa makakalaban niya bilang isang marangal na martial artist. Sa isip nito napakabuti raw ni Hipwa at magalang sa tao, kaya ang hirap raw isipin na talagang masama itong si Hipwa. Hindi lamang ang pagkatao ng kalaban ang nakikita ni Yun Sul ngayon, dahil nakikita rin niya kung anong klaseng martial artist sa pakikipaglaban ang kanyang kalaban. Iyon ay dahil kitang-kita ni Yun Sul na napakakalmado lamang nito, kaya lang wala siyang makitang anumang pagkakataon para atakihin ito. Tanda na talagang puno ng depensa ang katawan ng isang ito kahit hindi pa lumalaban. Alam ni Yun Sul na malakas ang isang ito, na hindi ito tulad ng una niyang nakalaban na si Yeon Ji-wi. Nagsalita ito, ang husay sa pakikipaglaban ay hindi nakabase sa edad ng isang martial artist, nakangising sabi nito. "Pasensya na, ako na muna ang unang susugod ngayon," sabi nito sabay kilos nito pasugod sa ating bida, na inilabas na rin ni Yun Sul ang kanyang espada. Pagkalapit sa ating bida, agad na nagtama ang kanilang mga espada, kaya lang medyo kakaiba ang galawan ng kalaban, dahil sa pag-atake nito ay kasabay ang pag-ikot ng kanyang katawan. Habang nakikipaglaban, kahit mabilis ang galawan ng kanyang katunggali, kitang-kita ni Yun Sul na walang mga butas, o mga sablay na galaw si Hipwa. Dito ay muling susugod ang isang ito, nakangiti, talagang nag-enjoy sa kanyang laban sa ating bida. Ayun na nga, isang mabilis at malakas na paghiwa sa harapan niya ang kanyang ginawa, na napakaraming talam ng espada ang naglabasan papunta sa ating bida, na alam naman ni Yun Sul ang teknik na ito ang Rapid Scattering Blossoms of Sword Shadow. Hindi normal ang lakas at husay ng teknik ng kalaban, kaya rito ay napilitan ang ating bida na bahagyang umatras, para lang mabawasan ang bigat ng pag-atake ng kalaban at masabayan ito. Alam ng isang ito ang ginagawa ni Yun Sul, kaya hindi ito nagsasayang ng oras, hindi niya binibigyan ng pagkakataon ng ating bida na makaatake o makalayo pa. Namamangha si Yun Sul sa kanyang kalaban ngayon, hindi lang malakas, hindi lang mabilis, kundi mahusay rin na mabilis makasabay o mabasa ang ginagawa ng ating bida. Kaya lang kahit raw ganun, madali lang raw basahin ang mga gagawin ng kanyang kalaban, kaya walang problema, kaya dito ay nagsimula ng magpalit ng porma ang ating bida, mula sa depensa papuntang opensa. Ayun na nga, hindi natuloy ang susunod na pagsugod ng kalaban ni Yun Sul, iyon ay dahil napahinto ito sa ginawang pagsugod ng ating bida ngayon. Sa salpukan na iyon, nagtataka si Yun Sul, iyon ay dahil matagal ng martial artist si Hipwa, isang mahusay at dalubhasa sa pakikipaglaban, kaya hindi daw dapat ito madali lang mabasa ang mga galaw niya. Ibang klase rin itong si Yun Sul na sa gitna na ng laban, pero patuloy pa rin sa pagkilati sa kanyang katunggali ngayon, sabi niya, dalawa lang ang posibleng dahilan nito. Una, maaaring tunay na mabuti at tapat ang taong ito, na hindi kayang linlangan ang kanyang kalaban, o ang kanyang mga pinapakita ngayon ay isang patibong lamang, sabi ni Yun Sul na nagdududa na rin sa isang ito, humawak ito sa kanyang ulo, ano ba naman iyan, napakahusay mo talaga, pagpuri nito kay Yun Sul. Dagdag pa ni Hipwa, hindi ko maintindihan, napakahusay mo, pero hindi ka kilala sa mundo ng Murim, pagtataka nito, na hindi nakasagot si Yun Sul sa bagay na iyon. Dagdag pa nito, nasasabihin niya ang mga susunod na pag-atake na gagawin niya, simula ngayon, gagamitin ko ang Free Lightning Channeled Swords, tatanggapin kong talo na ako sa oras na magawa mong mapigilan ang pag-atakeng aking gagawin. Dito ay naging matalim ang tinginan ng ating bida sa kanyang kalaban, talagang hindi ito komportable ngayon,
na para bang isang demonyo na nagbabalat kayo sa mukha ng isang anghel ang kanyang kalaban ngayon, kaya lang wala pa siyang sapat na pruweba na talagang masama ang kalaban, tanging pakiramdam lang niya ang kanyang inaasahan ngayon. Dahil sa sinabi ni Yip Hua, ang mga tao ay natuwa, talagang kahanga-hanga raw ito, dahil umiiwas lang raw si Yip Hua na mapahamak ang ating bida. Nag-uusal-usap pa ang mga tao sa paligid na napakatuwid na martial artist raw talaga si Yip Hua, na ang isang ito naman ay tahimik lang, hindi makilala ang mukha, hindi kaya ang nilalang na ito ay ang babaeng naging kakampi ni Yun Sul sa umpisa ng 10 Demonic Master Exam, yung napunta sa Poison Sect. Dito ay nagsimula ng sumugod ang isang ito, pakakawalan na niya ang una sa 3 Lightning Channel Swords, na naka-defense mode uli si Yun Sul. Nang makalapit na ito, pinakawalan niya ang unang teknik, ang Late Sun in the High Sky, na ang ngiti ng isang ito ay talagang hindi na mukha ng isang matinong tao. Halos hindi kumurap ang ating bida sa mga sandaling ito ngayon, dahil talagang hindi siya pwedeng mapatay o matalo sa labang ito, kaya nakaporma ito para sabayan ang pag-atake ng kalaban. Dahil doon, sumugod na pasulong ang ating bida para sabayan ang pag-atake ng kalaban, gamit ang kanyang pag-atake rin. Kahit raw napakaganda ng tawag ng teknik ng kalaban, ang galawan ng pag-atake ay halos kaparehas lang ng mga unang pagsugod ni Yip Hua. Dahil doon, walang nangyari sa unang lightning technique ng kalaban, kaya napangiti ito, at nagsabi na matalas raw talaga ang mga mata ni Yun Sul, kaya rito ay pakakawalan naman niya ang ikalawang teknik, ang Transience of Life, na napakaraming mga talim ang sunod-sunod na naglabasan patungo sa harapan kung saan naruroon ang ating bida. Na dito ay hindi na ito tinatakbuhan ni Yun Sul. Nagmamadali itong lumapit sa kanyang kalaban habang iniiwasan ang mga talim na papalapit sa kanya. Dito ay napangiti ang isang ito, at may kakaiba na sa ngiti nito, may halo ng gigil, hindi na masama, sambit nito habang nakikita ang mga galawan ni Yun Sul. Sabi nito, heto na ang pangatlo, tignan natin kung mapipigilan mo pa ito, Devouring and Flaying Alive, sambit nito sa pangatlong teknik, na ang mukha ay para na talagang mamamatay tao, nagigil ng patayin ang ating bida. Dito ay nakipagpalitan na ng atake si Yun Sul, habang inaatake siya, sinasabayan na rin niya, kaya lang may halong pag-atres ang galawan ng ating bida, iyon ay para basahin uli ang mga galawan ng kanyang kalaban. Habang sinasabayan ni Yun Sul ang ikatlong teknik ng kalaban, mukha lang raw simple ito, kaya lang habang tumatagal ang palitan, bumibigat ng bumibigat ang bawat pag-atake ng kalaban. Dito ay talagang sunod-sunod at hindi tumitigil ito sa pag-atake kay Yun Sul, hindi siya titigil hanggat hindi sumusuko ang ating bida sa kanilang laban. Talagang bigay todo na ito sa pag-atake, sabi niya, bago ka pa mapahamak, sumuko ka na, sabi nito, natatagain na naman ang ating bida, na 2 kamay ang gamit ni Yun Sul sa pagsangga sa kalaban. Kaya lang, habang binabasa ang mga galawan ng kalaban, nanlaki ang mga mata ng ating bida sa kanyang nakita. Nakita nito ang kamay ni Yip Hua, may isang parte na hindi na natatakpan ng benda, na may kung anong marka o kulay sa kamay nito. Dahil doon, malinaw na kay Yun Sul kung anong uri talaga ng martial artist itong kanyang kalaban ngayon, at hindi na siya malilinlang nito. Ayun na nga, biglang nag-iba ang aura ng ating bida, na para bang nag-transform ito sa pagiging halimaw mode nito, sabi nito, ganun pala, sambit ni Yun Sul. Dito na magiging seryoso ang ating bida na lumalaban, ngayong malinaw na sa kanya ang lahat, papatayin na kaya niya ang kalaban kahit ituring siyang masamang tao ng lahat. Abangan!